Sa lipunan ngayon, talamak na ang kaso ng pagtataksil sa asawa. Sa dokumentaryong ito, maunawaan natin ang saloobin ng mga taong apektado sa pangyayari. Gaya ng isang kabit na hinuhusgahan ng lipunan, Isang asawang ipinagpalit, at isang anak na tila tinalikuran ng kanyang ama. at ito ang nang dahil sa pag-ibig. Ang aming grupo ay nagtungo sa bayan ng Sesmuan upang humanap ng taong makakapanayam ukol sa issue. So, andito po kami sa police station para makapanayam po yung isang pulis. Ano pong definition ng kabit? Kabit, unlawful relationship na pwedeng nababiolate yung batas, either babae or lalaki. Pag lalaki yung kumabit, pwede siyang makasuhan ng adultery. Pag babae, concubinage. Yun lang. Pwede, pero may special law tayo ngayon. Pag, kunwari, yung babae, yung asawa niya, kumabit, may Republic Act 9262 or Violence Against Women and Their Children. Parang mas ginagamit ngayon yun kaysa sa concubinage kasi mas mataas na degree ng kaso yun. Special law, family court yung naghihiring. Yun lang. Ano naman po yung point of view niyo po sa mga kabit? As Christian, siyempre, hindi karapat dapat. Pero kung magko-convert ako ng Muslim, siguro okay lang. May kakilala po ba kayong kabit? Marami. Oh. Marami. Oo. Ano po tingin niyo sa kanila? Sa kanila, siguro may dahilan din kung ba't nila nagawa yun. Siguro na in love, ganun. O dala ng pangangailangan. Pwedeng gumanti sa asawa din. Pero pwedeng, dahil wala nang asawa niya, kumakabit siya para may pansuporta sa pamilya. Pwedeng na in love din, nabola. Binola ng ng lalaki yung babae or baliktad. Nabola yung lalaki ng babae. Ayun lang. Dito naman kami ngayon sa Barangay Hall ng Santa Lucia sa Swan, Pampanga. Madalas po ba yung insidente na pong dadala kayo niya bag ka rin kabit? Dalas naman. Iba't kaya kang menong kulang ka siguro mga 4 o 5 ng Casimiras makakita ka. Ano po yung pinakamalagang niya? Yung medicine may kain ka kami na ikit na lang yung linuwan. Yung lalaki, ang point ang babae. Ay ba't madalas naman na akakip dala na nagdaramdaman na kaya sarili na yung asawa, no? At yung babae. Pero masakit siya takasa lang ebidensya. Dapat ayak po na talaga. Ngayon, yung sasabihan ko kitang babae magreklamo nung daramdaman mo mo kayong sarili mo. Natin yung babae ng asawa mo. Dapat ating kang sapat na ebidensya. Sabihan mo ng masarisi. Yung bubulgarin ka maranayan mo. Ito pong nangyari sa Nemo. Kanyang nikit na naman. Pero ko lang. Pero in milyari, nag-deny lang. Kanito po. Ikit na nila. Kasi layang sapat na ebidensya. Di mo pinicture na lo. O sigura, may mga taon. Yung kabod na lang mo nikit na mamahal laki may kalagagan. Mamahal lang. Pero, ating reklamo na nila. Yung malwat ng issue na inakadwa nitang babayan po itang asawa. Ba't anyang minsan naman po, sinampa kami November 30, pang December 30, atin namang kasong rin na may asawa la rin. Anak lamang. Pinimilyari, yung babae, panto na din asawa, no? Ina po kasi ang binuli. Ba't tiyempo na, kaya pito pala itang girlfriend mo. Na ipapatente talaga itang babae nito. O, hindi imilyari. Pero itong December 13, halos may budlang migulo tangkin. O na yung insakit, itang babae talaga. Talagang asawa. Kulang niya pa ebidensya.
Pero sasabihan ka ano, kaya haka-haka mo, sasabihan ka na, kaya bitak may tutod ka bukas, minum lang, ano, nangyayit ang kabit, kaya pang matapang. Halos sino kuya itang original. Ito namang may ito nga iron counter, nakatuwa na lang. Matuwa niya lang. Halos nasisingidad ko siguro. Biras lakit ang hiwala yan. May kipagkawaning babae. Pero yung barangay council ay amawawanin. Hanggat malyari sa Salese, noon ay malalanat ang sitwasyon do. Yung gawa na nitang original, may nyawad niya ang sustento. Pareta rin nga yung counter. Karen pong ano nasa nyo na po, nano pong itang generalize siya po about ka rin kabitan pong original. Siguro, para ka na ako, yung tinutang karet ang kabit. Ngunit kami ay nabigla noong sinabi niyang Uling niya ako, daranasan ko naman yan. Uling nga, Beko, atin niyang babae, ang ganini, 5 years na lang. Siguro, para ka na ako, luluban itang ito nga pamilyang masalese na dapat din siran. Alalang karapatan siran din ang ito nga pamilyang masanti nga pamilyotos. Makandita yung para ka na ako. Basta man na inabi ko patuloy ang pangintitang babaeng ko. Sabi ko kay Ngabe, metong ko sabihan ko ako, ating Diyos, kapalaging mana kung yung galawan mo. Datang yung panahon, sinila na kami, yung daramdaman ko sakit ang mas masakit pa yung danasan. Kapag sinabi ko tayong babae, may ka-infection niya kay Nidaya, nasawak mo na siya. O yan nga, manuwan ko kaya ka, yan, makatod ko din gino. Bali mo papakulat na may gino kaya kanyan. Paramdam na kaya kanino talaga yung sumeseke. Alang aliwan, nuwaliwan, kataklanan mo punta. Kamusta naman po rin ang anak niyo? Okay naman din anak mo. Gusto man makanya ng daranasan ni, kaya nga doon ng asawa ko. Kaya nga na ako, ekula sa sabyanan kayo pang ikasama di ka para nila ko lang respeto kang para inte paggawa ko kaya na na luburan de pang hospital pag silbihan niya pang hospital banda nito itang marok ng daramdaman kayo ni sarili no bibaligtaran lubot ako kaya lahat luburan nakataon nakantay inte paggawa ko kaya Kailan at paano mo nalaman na may iba yung tatay mo? Siguro simula bata ako, nagkakaroon na ako ng mga clues na may nangyayari na sa relationship ng parents ko. Kasi kahit bata pa lang ako noon, may nakita na akong message ng hindi familiar. Basta, sabi doon parang asawa kong ganun-ganun. Hindi naman ganun normal na nag-text yung mami ko. Tapos, madalas sila nag-aaway. Pero nung first year high school na ako, namulat na ako na dahil sa mga tita ko, or kahit pilit nilang tinatago sa amin ang ate ko, sinabi din nila kasi yung babae, kilala ng family ng daddy ko. Tapos kapag nagkakasalubong sila, nakasama ako, kasama kami ng ate ko, hindi, parang iba parang gusto nilang kawayan, ganun. Pero, hindi na lang namin pinakalaman ng ate ko yun hanggat sa isang araw. May gulong nangyari, tapos yun, lumabas na. Ganun. Paano minamanage ng family niyo yung situation na yun? Ano yung nangyayari ngayon sa bahay niyo? Siguro simula nung nalaman namin yun, maraming nagbago. Hindi na kami sabay-sabay nagtisimba. Hindi na kami lumalabas. Pero, kasi yung daddy ko hindi siya madalas umuwi. Kaya kami lang,
ng mga kapatid ko, tsaka ng mama ko sa bahay. Yung relationship nyo sa daddy nyo, paano nagbago? Anong mga nangyayari? Sa mga kapatid ko, tsaka sa daddy ko, maraming nagbago eh. Pabali ako, hindi ko na kino-consider yung opinion niya sa akin. Kumbaga, kapag alis ako, gano'n, hindi ko na sinasabi sa kanya. Di tulad dati na, kailangan ko pa yung, permission niya, gano'n. Tapos medyo, syempre masama yung loob. Kasi, nung bata ko nakikita ko namang masaya kami. Pero, yun, biglang na lang. Bilang isang anak, paano naapektuhan yung buhay mo nung nagbago nga yung sitwasyon ninyo sa bahay? Nung bago-bago pa, mahirap tanggapin. Lagi akong umiyak sa school noon. Pero nung medyo matagal na, siguro naging matibay na. Kasi yung mami ko, tinatanggap niya lahat para sa amin ng mga kapatid ko. Kahit ganun yung nagawa ng daddy ko. Naging matibay siya para sa amin yung kakapatid. Kaya siguro, ganun na rin kami ng mga kapatid ko. Mas tumibay yan. Alam ba nung mga kaibigan mo, ng mga tao sa mundo mo sa labas, may mga naging reaction ba sila? Yung mga malalapit sa akin, may pinagsabihan ako. Siguro, nagulat din sila kasi nakikita nila akong masaya naman, gano'n. Pero, sa loob-loob yun, meron palang problema. Meron ka pa bang gustong idagdag o may maipapayo ka ba sa mga bata na katulad mo ng pinagdadaanan? Siguro, huwag pa rin magbago yung pakikitungo sa tatay or kung sino mang gumawa. Kasi, di ko lang, pero pinipilit ko na lang paniwalaan na lahat ng nangyayari sa pamilya kong may dahilan. Tsaka, kapit lang sa pamilya tsaka sa Diyos. Yun. Tapos sa mga tatay naman, or sa mga nanay na, may kabit, isipin niyo yung mga anak niyo, wag lang yung sarili niyo, wag niyo isipin na porkat may mahal kayo, kailangan kahit mali, i-push nyo. Siguro, ayusin nyo muna yung sa inyo ng asawa mo. Kasi, pinabuklod kayo ng Diyos, kaya Diyos lang makakapag-iwalay sa inyo. So mula po pagkabata niyo po hanggang sa pagtandaan niyo po, kasama niyo po yung magulang niyo. Never kami naghiwalay. Almost every day, nakikita-kita lang kami kasi malapit lang sila dito. So, bago po kayo yung naging sitwasyon po ganon, nagkaroon po kayo ng asawa before? Yes, yung father ng mga tatlong kong anak, siya yun. Siya yung first boyfriend ko, and then siya rin yung naging asawa ko. Siya lang yung boyfriend ko. Eventually, siya yung naging asawa ko. So, pwede po bang malaman ko kung bakit po kayo naghiwalay? He's resting now. Ano siya. He died of a heart attack. So, dun po sa bago po, kailan niyo po siya nakilala? Kilala ko siya sa pangalan lang kasi friend siya ng husband ko, yung dati ng mga anak ko. I know him by name lang. So, nung nagkakilala po kayo, alam niyo na po ba na may asawa siya? Yes, alam ko kasi yung pangalan niya, pinaanak ng asawa ko. And then, nag-attend pa kami dun sa pero hindi ko sila ganun kakilala kasi wala kaming gatherings na pinupuntahan together. So, tas nung po sa side po nung asawa niya, alam niya rin po ba na yung sitwasyon ninyo?
Yes, kasi matagal na silang hiwalay before we got into this relationship and we accepted both of them na wala na talaga sila. That's why I got into this relationship. Hindi naman yung sila, magkasama pa sila and then parang ako yung nanira. Hindi. They have long been agreed na kaya lang wala nga lang talaga silang financial to officially settle their annulment. So, nung nalaman po ng mga ibang tao yung naging sitwasyon pong ganun, ano po yung naging reaction nila? I don't know kasi I don't mind them. Kasi as far as my parents and my family, alam naman nila. So wala naman akong alam. Sabi ko, I will just deal with them kung sinabi nila sa akin harapan. Pag may nagtanong sa akin, sasagutin ko sila. Kasi yung mga friends ko, mayroong nakabalita. And then, sinasabi ko kung ano yung sitwasyon ko ngayon. Okay naman. Wala namang problema. Doon po sa, sa side po nung asawa niya, kung alam din po ba ng family niya? Yung family ng dating asawa, I know, alam nila kasi yung mga common friends ko, common friends ng mga family nila. So, bali, okay lang po sa kanila kasi wala naman na po talaga. Hindi ko alam kasi hindi ko naman sila kinakausap kasi para hindi na lang yung tipong baka magkaroon pa ng promotion. Pero as far as silang dalawa, okay naman, wala namang problema na okay na sila, pinag-usapan na nila. So, hanggang ngayon po, kayo pa rin po? Nung guy? Oo. So, ano po yung nagmo-motivate sa inyo para i-continue po yung relationship kahit na ganun nga po yung tingin po ng ibang tao, ganun? Like what I've said, I don't mind them. Kasi wala naman silang tinutulong sa akin, tapos sila pang iingan, di ba? As far as I know, kasi yung girl, hindi ko siya nakakaan kasi ang alam ko, okay naman siya, masaya siya sa ginagawa niya, kung ano yung ginagawa niya, wala na akong pakialam. Alam ko meron din siyang relasyon kasi yung mga anak kasi na kasama ko ngayon, okay naman kami. Kumbaga, lumalabas kami together, meron kami mga gatherings na kasama namin sila. So, yung mga anak niyo po ngayon, alam po nila? Of course, oo. Actually, he's living with us. So, dun po sa mga, may mga nais po ba kayong iparating na gusto niyo pa pong ipaliwanag or linawin lang sa mga ganun pong sitwasyon gaya ninyo? Siguro, parang maliwanagan. Siguro yung marriage, isang parte lang siguro yung license o marriage certificate. Pero, yung talagang pagsasama ng dalawang tao, dapat may tiwala, pagkakaunawaan, at saka yung pagmamahal. Kahit siguro walang marriage yan, kung nandun yung tatlong yun, there's no way na maghihiwalay sila. Yun, kung nandun yung tatlong yun, siguro kahit wala ng marriage, kasi alam naman natin, even before, di ba, si God, sabi niya, meron ng kasal, magkaroon pa siya ng miracle regarding when, kung saan kasal. Siguro we have to adapt that. Pero dito sa world natin ngayon, alam mo naman, di ba, yung pag gusto mo mag-iwalay, kailangan ka ng gumastos, pagkaya ni Chris Aquino, in just split second, annulled na sila, they can remarry as much as they want because they have the money. But for us common people, we cannot do that because we have to prioritize first yung mga anak namin. Yun yung importante. Tsaka nagkakaunawaan naman kami, so walang problema kahit wala na siguro kasal. But of course, if we have the chance, why not? Yun lang. Michelle Rivera, Patricia Tuazo, Ira Abalos, Raven Degno, Abigail Gutierrez, at ito ang Nang Dahil sa Pag-ibig.